Good morning po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Nandito na naman ang inyong lingkod, ang Just Vlog. At muli na naman tayong magsasama-sama ngayong umaga. At mayroon po tayong dapat na mapanood dito sapagkat napaka-importante po ito na ating pag-uusapan ngayon. Abril 16, araw ng Miyerkules 2025. At ito nga po ay ating hinalaw dito po sa 100% na programa po sa Net25. Napakaganda po ito sapagkat nung pinapanood ko, dapat kako na malaman din ng mga Pilipino ito. Malaman ng buong sambayanan ito sapagkat napakahalaga po nito. Wala naman siguro dito sa atin na hindi kumukonsumo ng kuryente. Kaya napakahalaga po at napaka-importante na mapanood natin ito at malaman natin. Ano po ba ang tungkol dito sa bagay na ito? Makakatulong po ba sa atin ito? Malaki po ba ang magiging ginhawa nito pagka na-implement na ito? At sino po ba ang otoridad? Sino po ba ang nagpanukala ng batas na ito na kapag na-implement na ito ay magiging pakinabang, malaking pabor ang maibibigay sa bawat mamamayang Pilipino? Mabuti po ay panoorin po natin ito at pakinggan natin mabuti yung mga usapan, talakayan dito po sa 100%. Ito po yung video. Makakapanayam natin ang senatorial aspirant number 38 sa balota. Number 1 sa resulta. Yun, oh. Dante Marcoleta. Ang ganda, magka-rhyme, ha? Number 38 sa balota. Number 1 sa resulta. Yun, oh. Sino yan? Dante Marcoleta. Yan. Kong, masayang umaga po. Masayang umaga sa inyong dalawa, sa ating mga tagapakinig. Opo, naku, namiss namin kayo, Kong, ha? Bumati muna kayo sa ating mga kababayan. Talagang sabi nila, bakit hindi na nakakapanayam sa Net25 ang Kong Dante? Ano na nangyari? Kong? Dapat pinapaliwanag nyo naman sa kanila para hindi nila ko hinahanap. Pagka kami nagpaliwanag, Kong, ayaw kami paniwalaan, eh. Kasi po, dahil sa election period ngayon, pinagbabawal po ng mga tumatakbong mga kandidato ay magra-radyo pa o mag-TTV. Pero pagka po kinakapanayam lang, nakagaya ng gustong mangyari nitong dalawang ginoong ito, ay papayagan naman po yan. Anyway, Kong, ang gusto naming ibigyan ng highlight sa aming palatuntunan ngayong umaga, ito pong binabanggit nyo, kasi narinig ko doon sa mga campaign sorties ninyo, ito palang pag pinagsama-sama yung apat ba o 5 ayuda, ay aabot. 5 yan. 5 pala, oh. Aabutin ng halos 200 bilyong piso. Pero ang pinapaliwanag nyo, bakit ito'y, kumbaga, iaabot? Pwede naman pala na sa pamamagitan ng kanilang electric bill, 2,000 pababa, ay pwede sila makinabang at mas marami pa. Kung ipakipaliwanag nyo nga po itong binabanggit po ninyo. Kinonekta ko lamang yung issue ng kuryente sa tuwing ako'y nagsasalita dahil napakamahal niyan. Opo. Ngayon, para unang-una na natin sigurong mabigyan ng benepisyo yung mga nasa laylayan ng lipunan, yan ay hindi bababa sa 25 to 27 million Filipinos. Naisip ko na lang, natatapatan ko na lang yung binibigay na ayuda o baka sakaling makabawas-bawas pa ng konti yung ginagasta ng gobyerno. Opo. Dahil nga sa, nung makakwenta ko, yung 5 ayudang binibigay ngayon, 194 billion. Hindi ko naman nakikita na ang halagang ito ay natatarget yung bilang na 25 to 27 million Filipinos na yan ang dapat makinabang sa perang pang-ayuda. So, kinuwenta ko na kapag ka pala yung kumukonsumo ng kuryente ng 2,000 pesos pababa, yan ay nilibre natin. Opo. Ang mabe-benefit diretsa ay nasa 27 million Filipinos na mahihirap. Okay. Ngayon, kung ang total niyan 120 billion lang. Opo. Ngayon, kung
titingnan mo yung 194 billion at 120 billion, meron ka pang sukli Matitipid na pa. 74 billion. Ibig sabihin, natulungan mo na yung dapat tulungan na hindi bababa sa 27 million na mahirap na Pilipino. Nakatipid ka pa kesa doon sa 5 ayuda na iwinawagayway ngayon. Dahil hindi naman lahat nabibigyan. Sa tansya ko nga wala pang 10% yung nabibigyan Oho. doon sa ayuda. Pagkatapos, yung mismong ayuda, hindi naman buong-buong na ibibigay. Pangkaraniwan, papipirmahan ka ng 3,000 pesos na AIC. Bibigay 1,000, kaya 500. Saan napupunta yung ibang hindi na ibibigay? Sa bulsa lang ng ilan. Ang naalala ko nga may sumbong nga sa atin sa gawin ng Laguna, may picture pa nung tumatakbong gobernador 1,000 ngayon, bago mag-eleksyon, another 1,000 para daw 2,000 ang makarating. Anyway, yun lang naman ang sumbong nila. Anyway, doon sa puntong yun, Kong, 27, so close na, halos na tugunan pala talaga yung pangangailangan ng ating mga kababayan na mahihirap na 27 million po ang bilang kung gagawin itong inyong panukala. Iyon nga kasi yung dapat targetin ng ayuda dahil sila yung pinakamahirap Opo. Ngayon, kung natatarget lang wala pang 10%, nawawaldas lang yung pera sapagkat hindi naman talaga napupunta doon sa dapat kapuntahan. Yung ating scheme na sinasabi, kung magsisimula ka sa 10,000 pesos, 2,000 pesos pababa, na target mo ng lahat, wala pang corruption sapagkat diretso sa kanila yon. Ayun, opo. Ano po ito, Kong? Pagkatapos, Opo. wala pang makakapagpasikat sapagkat dumiretso na sa kanila Ipadadaan mo sa mga kandidato, di magpapasikat lang yan. Akala mo sa kanila galing yung pera. At sisilawin pa yung mga presentante natin. Ang bungakala naman, galing nga sa bulsa nila yon. Hindi nga So diretso, nabigyan yung dapat mabigyan, yung kabuong bilang na tinatarget ng mga ayuda, wala pang corruption sapagkat diretsa sa kanila. Diretsang pupunta sa kanila yung benepisyo at walang pasikat. Hindi ba tama yun? Tama po. Pero sabihin, isang buong taon po yan, Kong? Makikinabang sila lahat? Monthly kasi 2,000 pesos pababa ang sinasabi ko, di ba? Opo. So isang buong monthly taon? Yan. Ang katumbas niyan sa isang taon, 120 billion pesos. Oho. Mas mababa kaysa 194 billion na kwenta ng 5 ayuda na hindi naman napupunta sa lahat. Pinipili lang nila, mga kaalyado lang nila ang binibigyan. At saka kung yung convenience, kasi nakikita ko sa Bigayan yan, dito lang sa Quezon City, nagba-viral yung post na haba ng pila Tama. Kung minsan pumipila sila, tapos wala naman pala. Oo, Kong. Mabuti sana kung nabigyan sa haba ng pila. Hindi ka na dapat pumila kasi nga, doon sa scheme na sinasabi ko, diretso na sa kanila yun Opo. Wala ka nang pipilahan dahil wala ka nang babayaran. Pero pala, paano ho natin gagawin yung? Di ba may mga requirements na ipasa po kayo ukol doon sa 5 ayuda Kung sakasakali na tatanggapin itong inyong rekomendasyon, ano po mangyayari doon sa mga tuntunin ipinatutupad doon sa 5 ayuda? Tatanggalin na yung ayuda na yan. At pagkatapos, ilalagay nga sa batas. Opo. Ilalagay nga sa batas nga na ang ating magiging... kasi dito sa batas ng EPIRA kasi, merong inililibre talaga. Opo. Ang inililibre ay yung gumagastos lang ng 200 pesos na kuryente. Katumbas ng 2 araw na pagsisindi mo ng ilaw pagkatapos wala na. Sino naman ang pamilya na magkukuryente siya 2 araw lang? Oo nga po. Naku, ito yung tinatawag nilang yung lifeline rate. Ang pinaka 100% na walang babayaran, 200 pagka kumukonso ka ng worth 200 pesos na kuryente. Sa'yo din, yung 200 pesos kalahating araw lang isinindi mo yung ilaw mo Tama po. sinasabi ko,
imbes na 200, 2,000 pesos ang pinaka-cap. Aha. Bukod pa po ito sa talagang paraan para mapababa naman in general ang singil sa kuryente, Kong. So, bukod yun. Kasi doon sa mga ibang paraan naman, kagaya ng palagi nating pinag-uusapan, yung mga nakasulat na sa IPIRA, katulad ng retail competition and open access at saka yung aggregation, Opo. pilitin natin ang ERC na gumawa na ng tuntunin, kaya nga hindi natutupad to, dahil wala nga tuntunin na ginagawa yung ERC. Pagkatapos, sabihin natin, yung system loss na yan, tanggalin na lahat yan. Sapagkat wala namang benepisyo na nakukuha yan. Ninakaw na kuryente nga, pipilitin mong ang magbayad si Jenso Barjaga at saka si Nelson Lubaw. Wala naman siyang kinalamanan doon sa pagnanakaw ng kuryente. Bakit sila pipilitin mo magbayad yan? Anyway, Kong, ito ang tanong namin ngayon kung kayo ba'y nasa Senado na, kasi marami ho nangako dito dati hindi naman natuloy. Naalala ko pa isa, gusto ko, happy ka pero hindi naman po natuloy. Kung kayo ba'y nasa Senado, kumbaga, ito ho ba'y nakatatak sa bato na talagang ipupush po ninyo pag nasa Senado na po kayo? Ilalaban nga natin. At ako naman naniniwala na pag sa Senado na, malaki ang chance ang mailaban natin. Dahil meron tayong dagdag na kapangyarihan siguro doon. Dahil kung ikaw ay nasa mababang kapulungan lang, Opo. sa dami ninyo hindi kayo magkanda ugaga at yung sistema dyan, iba Nakita mo naman yung panggugulo nila dyan. Nako, kumbaga, bentaha pagka kayo po yung nasa Senado. Kaya, ngayon nga po, Kong, ang... bentaha nga sapagkat halimbawa, makikiusap ako sa leadership kung sino man ang magiging leader sa Senado. Opo. Pwede bang ibigay mo sa akin yung Committee on Energy? Magsisimula ako dyan, kao. Yung kapangyarihan na yun, gagamitin mo para ipatupad yung tama. Kung gusto mong ipatupad yung tama, wala ka namang kapangyarihan, hirap na hirap ka. Kagaya ng nandito ko sa baba, sa House of Representatives. Opo. Gusto kong gawin. Wala naman akong kapangyarihan na gawin yun dahil miyembro lang ako, tinanggal pa ako. Opo. Anyway, Kong, yan ang gusto naming matanim at maiwan sa isipan ng ating mga kababayan. Ano po ang mensahe nyo ngayon? Sapagkat... Ngayon muna tayong reaksyon dun sa bagong survey dyan na umaangat siya. Tapos meron na lang, meron pang natitirang hindi aware. Yung awareness 74%. May 26% pa. 26%. Samantalang yung ibang mga kandidato, 100% ay awareness. So parang wala nang ibubuga. Pababa na ang kanilang trajectory ngayon. Ano po reaction nyo, Kong Dantes, sa tumataas nyong rating? Nagpapasalamat ako dahil maraming naawa yata sa akin. At siguro sa awa na yon, baka napagtutuunan ako ng pansin. Kasi nga, kagaya na sinasabi ko sa iyo, with or without the survey, wala nang atrasan ito, hindi ba? Opo. Hindi naman kumo sinasabi nilang tumataas na tayo, akala mo yun na yung basihan. Hindi, kinakailangan kung ano yung inisip nating gawin, kung paano natin tinatrabaho ito, tutuloy-tuloy lang natin. Tama po, tama. Marami pa pong mga probinsya sa kadululuhan ko ang naghihintay sa inyo. Sabi nila, makita lang namin kayo ng personal talaga namang labis na po ang katuwaan sa kanila, Kong. Totoo yan, Jen. Alam mo, ang buong akala ko sa Ormoc City, walang nakakakilala sa akin. Sa layo na yon. Opo. Pinahinto ko yung sasakyan na ginagamit namin. Sabi ko, pwede ba, sandali lang, pwede ba, bababa lang ako sa dami ng tao rito, malapit sa palengke. Kapag merong nakakilala sa akin, kahit 3 lang, sinasabi ko, baka tumatama yung sinasabi ni Nelson Lubaw. Opo. Di bumaba nga ako. Pagbaba ko, sinalubog ka agad ako sabi ko, pinasok ko na yung palengke. Maski palengke pa lang. Kasi ang nakala ko doon, kagaya na palagi nilang sinasabi, di ka naman kilala sinubukan ko talaga. Random yan, random. O yung layo ba naman na Sambuanga, Sibugay na yun Ay, opo. Pagbaba mo pa lang sa airport, talagang kinakawayan ka ng tao, hindi ba lalakas naman ang loob mo? Akala yun ang aking pinagbabatayan.
Doon daw po sa Ormoc, akala kapatid kayo ni Richard Gomez, Kong eh. Yun ang, maski na sa pagkatapos, tumuloy nga kami ng Cebu. Opo. Sana man lang kung merong lugar na talagang ipinagkibit-balikat, hindi. Makikita at makikita mo, yun ang nagbibigay sa iyo ng, ng inspirasyon. Kahit na medyo, alam mong, medyo pagod ka na, at kasi karaniwan, napakainit. Opo. Mawawalan ka ng mawawalan ka ng pagod talaga pagka nakita mo yung mga tao nakangiti sa'yo. Yung iba, sumisigaw pa at kumakaway. Opo. Lalong-lalo na naman kapag ka nakakita ka ng isang matanda. Opo. Bigla kang yayakapin ng matanda. Maniwala ka sa akin, Jen. Yan ang aking pinagbabatayan, Jen. Opo. Kami ni Nelson, ang hinapangarap namin yakapin kami ng bata-bata eh. Anyway, Kong, darating din yan. Opo, Kong, magbigay po kayo ng mensahe kasi alam nyo po, bawat sityo ngayon, maliliit na sityo, kaduluduluhang bahagi ng bansa natin, hindi nyo pa man po naaabot, pero ang balita namin, gumagawa na po sila ng aksyon ngayon na sariling Google nila, sariling gasto, sariling kakayahan ay gumagawa po ng kaparaanan para ipakita po ang kanilang suporta sa inyo, Kong. Baka may mensahe po kayo sa kanila. Sa lahat po ng mga kababayan natin na inaabot ng programang ito, lalong-lalo na po yung nagpapahayag, nagdideklara ng pagsuporta sa ating kandidatura. Wala po akong salitang masasabi. Ang pasalamat o salamat ay kulang pa po na salita para ipahayag ko po ang aking walang kamatayang pagbibigay ng pagpapahalaga sa ginagawa po ninyo. At alam ko po na ito'y may pagtatagumpay natin. Huwag po kayong mag-alala. Kagaya ng palagi ko pong sinasabi, babalikan ko po kayong lahat para pasalamatan po kayo ng personal. Maraming salamat, Jen, Nelson. Ingat po kayo. Ninyo ang inyong ginagawa. Opo. At maasa kami babalikan nyo rin din na. Ano na? Oo. Bukas lang, babalikan ko na kayo eh. Kong, ingat po kayo. So yun po mga kababayan, yung medyo mahaba po yung video. Hindi na po namin hinangad na pumasok pa para maintindihan natin yung pagkakasunod-sunod para hindi magulo. Okay, so napakaganda po yung mga layunin, adhikain, panukala ni Congressman Marcoleta. Tungkol nga po dito sa kuryente. Lahat naman ng mga Pilipino, gumagamit ng kuryente. Bihira na lang siguro yung hanggang ngayon ay gumagamit pa ng kandila o kung ano-ano man na paraan para magkailaw. Pero ito, kuryente. Napaka-importante po niyan. Halos po lahat ng mga kababayan natin ay gumagamit, kumukonsumo ng kuryente. Yung panukalang yon ni Congressman Marcoleta ay magkakaroon lang po ng katuparan yon at maipupus lang yon pagka siya po ay nasa Senado na. Kaya tutulungan po natin siya, mga kababayan, mga mahal po naming taga-subaybay. Suportahan natin si Congressman Marcoleta sapagkat malaking bagay po ito. Mapagaan yung ating mga pasanin pagdating dyan sa kuryente sapagkat kung napansin ninyo at alam namin na aware naman po kayo sa mabilis na pagtaas ng bayarin sa kuryente, pagtulong-tulungan natin na ipanalo po si Congressman Marcoleta para sa ganun magkaroon po lahat ng katuparan itong mga adhikain niyang magagandang mga plano niyang ito. At kung narinig nyo naman doon sa mga kababayan po natin na kusang loob na po. Kasi nga po, hindi naman po mayaman si Congressman Marcoleta. Hindi katulad ng ibang mga politiko na sobrang yayaman po nila talaga. Si Congressman Marcoleta ay kinakapos din po ng resources, ng pondo. Salamat po at kung narinig nyo naman po. Kasi napakaraming mga kababayan po natin na voluntaryo na po na sila na po ang gumagawa ng paraan para maipaabot sa mga ibang kababayan na hindi pa po nakakarating sa kanilang kaalaman yung pagtakbo ni Congressman Marcoleta bilang senador hanggang sa mga sityo, kasuluk-sulukan ng mga barabarangay
gumagawa po yung mga kababayan natin ng paraan para may kampanya po si Congressman Marcoleta. At dito nga po sa amin, sa Abril 19 ay mayroon pong isasagawang malaking pagkilos po rito. Sa buong La Union ay magkakaroon po ng motorcade. Alang-alang po kay Congressman Marcoleta para maipakilala po ng husto si Congressman Marcoleta sa mga kababayan po natin. Yun po ay sariling Google po, sariling gastos po ng mga makikisama po doon at makikiisa. Wala pong pondo yun. Kanya-kanya po yun. Kanya-kanyang gastos po yun. Kanya-kanyang Google. Yung mga gusto po, yung mga gusto na sumama po sa motorcade na yan, makipag-ugnayan po kayo sa mga nag-organize po niyan para sa ganun ay makasama din po kayo. So yun lamang po mga kababayan at mga mahal po namin taga-subaybay. Sana po ay pinakinabangan po natin yung napanood natin at yun nga po yung napakagandang layunin po ni Congressman Marcoleta at matulungan natin siya para lahat ng ito ay magkaroon ng katuparan. Huwag natin pong kalilimutan. Numero 38, Rodante Marcoleta po sa Mayo, mga kababayan po namin. Hanggang dyan po at muli po bumabati ang inyong lingkod, Just Vlog, ng isang napakagandang umaga po sa inyong lahat. At lagi po kayo mag-iingat sa inyong paggawa.